sa akin. Sabi niya, ano nga ba talaga ang church? What is a church? Ano ba ang pagkaka-define natin sa simbahan o sa isang church? Siguro maraming mga conceptualize ang tao, ang church. Katulad nito, isang building, isang pinagdadarusan ng praise and worship. At makikita natin, sa tunay na kahulugan, si Jesus po talaga ang nag-build, no? Founder siya ng church. Kaya ang tanong, what is church para sa atin? Ano ba yung mga kahulugan nito para sa ating mga personal na kaalaman? Pero si Jesus, a founder of church, makikita natin kung paano niya isinaysay kung ano ang tunay na kahulugan ng church o ng simbahan. Sa Matthew chapter 16, verse 13 to 18, makikita natin, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, you know, the first thing that we can imagine dito sa sinasabi ng Panginoon, He went to Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi ay isang lugar ng mga Gentiles noong panahon nila. It was the present Syrian. Ito yung Syrian place eh. Itong Syrian na to, marami silang mga goddess dito na sinasamba. Can you imagine when Jesus came with His disciples sa lugar na ito, siguro marami mga statue, no? Marami silang sinasamba ron. Ito yung kanyang tanong sa mga disciples niya. Anong tanong niya? Who do people say the Son of Man is? And another thing, Son of Man is one of the title that Matthew, the book of Matthew, yung Gospel of Matthew, isang title na nagpapatungkol sino si Kristo Jesus, a Son of Man. Now, ang tanong niya sa mga disciples niya, sa palagay ninyo, anong pagkakilala ng mga tao sa anak ng Diyos o Son of Man, anak ng tao? Tinatanong niya yung kanyang mga disciples. And that time, siguro nandoon sila sa labas ng mga templo noong mga panahon na yon, and then tinanong niya yung kanyang mga disciples. Verse 14, ito yung reply ng mga disciples. Marami po nagsasabi na kayo raw po si John the Baptist. Yung iba naman, sinasabi na kayo si Propeta Elijah. And others, Jeremiah daw po kayo or one of the prophets. So sinasaysay, nagtatanong si Panginoong Kristo dito sa kanyang mga disciples, personally, ano ba pagkakilala nila ng mga tao ayon sa inyong pagkakarinig? Sino ang anak ng tao? O sino siya, ano siya? Yun ang tanong ni Jesus Christ. But the good thing, tinanong niya ngayon yung kanyang mga disciples. Kasi ang sagot ng mga disciples, ang sabi ho nila, parang tayo, pag may nagtanong sa atin, sino ba si Jesus sa inyong buhay? Marami nagsasabi, si Jesus, ganito, ganon. Ganon din ang tanong niya sa kanyang mga disciples. But dito sa 15, ang tinanong ni Jesus, personally, yung kanyang mga disciples. But how about you? Sabi niya sa kanyang mga disciples. What about you? He asked. Anong sagot niya? Who do you say I am? A very personal yung tanong ni Jesus Christ ngayon towards His disciples, His 12 disciples. Personal, sabi niya, how about you? O kayo naman, anong pagkakilala nyo sa akin? Verse 16. Alam naman natin si Pedro. Si Pedro ay isang mapusok, no? Si Pedro yung lagi na lang nauuna sa mga disciples, yung 12 disciples ng Panginoon. Sabi ni Simon Peter, ang ganda, you are the Messiah, the Son of the living God. Perfect. Pag tinignan natin, there are two categories Jesus Christ na sinaysay ni Peter. Messiah, which mean the Christ Savior of the world. The other thing is the Lord, living God, isang buhay na Diyos. Anong sagot ng Panginoong Kristo sa verse 17? Jesus replied, tingnan niyo yung sagot ni Jesus, Blessed are you, Simon, son of Jonah. Sa Bible, makikita natin may mga pinapangalan. No? Dito, pinangalanan yung tatay ni Simon Peter, si Jonah. Very unusual sa verse sa mga Bible pag nakita natin may mga pangalan na binanggit ng Panginoong Kristo. It was a very important VIP person sila. Jonah, tatay ni Simon Peter. For this, may mga highlight ako nilagay. Ang sabi dito, for this, Jesus was referring to what Peter said according pagkakakilala niya kay Jesus Christ. Parang sinabi ni Jesus, ayon sa iyong sinabi, Pedro, it was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. So ano ibig sabihin ng Panginoong Kristo? Alam mo, Pedro, yung sinabi mo, isang katotohanan, pero hindi galing sa sarili mo, ha? Galing yan doon sa tatay ko na nasa langit. That means, sa verse 18, and I tell you that you are Peter. Ito marami mga reflection dito sa sinabi ng Panginoong Kristo. Ikaw, Pedro, sabi niya, on this rock, I will build my church.
Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? On this rock, I will build my church and the gates of Hades. Ibig sabihin, Hades, ito yung death. Death, because Hades is a place of yung tapunan ng mga patay ng panahon nila. So it was referred to death. Ang sabi rito, will not overcome it. Even ang kamatayan, hindi mapipigilan ang pagtatayo ko ng church. On this rock, anong pinapatungkulan ng Panginoon? On this rock, I will build my church. I would like to share to you yung title ng mensahe sa oras na ito, The Unstoppable Movement. The Unstoppable Movement. Ibig sabihin, hindi humihinto. Nagpapatuloy po, continuously moving forward, towards. Yan yung maganda, na ang isang church daw ay hindi napipigilan sa pagkilos, sa paggawa, sa pag-usad, just like our church. That's why today, I would like to share to you, we are all unstoppable. Let's pray. Father, we thank you. Pinupuri ka namin sa isang simple at payak na pag-awit, pagsayaw, pagbibigay ng mga handog ng sarili namin. Nawa po, O Diyos, puspusin mo kami sa oras na ito ng inyong banal na Espiritu. Linisin sa aming mga karumihan, punuin sa aming mga kakulangan, palakasin sa aming mga kahinaan. Nawa po, ang mensahe ninyo ay magamit nyo lamang po bilang tuntungan ng inyong salita at ang mensahe naman po ay mabuksan ang kaisipan namin sa mas praktikalidad ng pamumuhay namin sa bawat araw. Purihin ka, O Diyos, dahil kayo ang magiging guro namin sa oras na ito. Speak to your servant boldly, powerfully, and in the mighty name of Jesus, alam namin, pagpapalain mo kami sa oras ito. Ito po yung samot dalangin namin, punong-puno ng pag-asa at katagumpayan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang palakpak nga muli sa Panginoon. Remember, pag sinabi natin unstoppable movement, hindi talaga siya tumitigil. What do we mean by church nung sinabi ng Panginoong Kristo? Jesus Christ was referring to ecclesia. Ecclesia means, I will build my church. Yan ang sinabi ni Jesus Christ. It was referring to church. Not the cement, not the building, not the construction, but, ano ibig sabihin? Ecclesia. Ang ibig sabihin nito, a called out people or assembly, a gathering or a congregation. Meaning, parang tayo, nagpupunta tayo rito. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos para dito tayo magpuri sa lugar na ito. And it was called by ecclesia. It was a assembly. It was a congregation built by Jesus. Not just, yung iba kasi, hindi refer nila kagad, si Pedro ang naging iglesia. No? Tinawag nila si Pedro na literal na siya yung iglesia. Ang sinasabi ng Panginoon, ito yung mga tao na tinawag ko at magpapatuloy sa bawat henerasyon. A gathering of a people, a congregation. I will congregate, I will gather people as a church, isang iglesia. Sa chapter 1 ng Acts, tingnan natin, ano yung nangyari? Sa Acts chapter 1, verse 6 to 8. Ito na yung mga panahon na si Jesus Christ ay bumaba, descended. Before he ascended, bumaba siya. Ang sabi dito sa verse 6, then they gathered around him and asked him, meaning the disciples, they gathered around Jesus. Ang sabi nila, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? You know, ang mga disipulo ng Panginoon, masyadong literal din naman talaga sila. Parang tayo, siguro kung tayo yung mga disciples, ganun din sa isip natin. Ang iniisip nila, ire-restore ng Panginoon yung kingdom. Kingdom is parang literal na kingdom. Merong isang hari na mamumuno sa kanila, magiging tagapagtanggol nila para sa Roman Empire ng panahon nila. Siya yung maghahari at itatayo muli yung kingdom of Israel. Yan yung tanong ng mga disciples kay Panginoong Kristo. Very literal yung kanilang kaalaman. Sa verse 7, He said to them, Jesus said to them, ito yung sinagot ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disciples. Imagine natin, resurrected na si Panginoong Jesus dito, anong panahon na ito? Sa Book of Acts. Ito na yung mga gawaan ng mga disciples o ng mga apostol. Tinawag silang apostol. Ang sabi ni Jesus, it is not for you, meaning sa mga disciples niya, kausap niya, to know the times or dates the Father has set by His own authority. Tingnan niyo ang Panginoon, napaka-humble talaga. Hindi niya sinasagot na, even He Himself, kaya nga sagutin ng diretsuhan eh. Pero ang sabi niya lagi, ang nakakaalam ng oras o petsa, ang tatay ko lamang, hindi ako. The next verse, verse 8. Ito yung promise. But you will receive power. Remember yung mga highlight ko.
but you will receive power. Ito yung banal na espiritu, yung the Holy Spirit came upon the disciples. It is the power of the Holy Spirit coming from the Father. Sabi rito, when the Holy Spirit comes on you, sa inyong lahat, and you will be my witnesses in Jerusalem. Siguro nang marinig ng mga disciples, uy, magiging witness tayo ng Panginoon sa Jerusalem. Yes, walang problema. Jerusalem, bayan natin yan mga Hudyo. At sinunod ng Panginoon, in all Judea. Uy, pasok pa rin tayo rito. Pero yung pangatlong sinabi ng Panginoon, and in Samaria. Siguro nalungkot sila. Why? Because Samaria, alam naman natin, may hidwaan sila ng mga Israelita. Magiging witness tayo dun sa mga kaaway ng lahi natin. And to the ends of the earth. Now, marami din mga speculation, to the end of the world, yung tinutukoy nila rito. Ends of the earth, ibig sabihin, magpapatuloy at magpapatuloy ang church ni Jesus Christ, ang congregation. Not just only for the end of the world, but to the ends of the earth. Mararating hanggang sa dulo ng mundo. Walang hindi pwedeng marating ang church ni Kristo. Now, sa Acts chapter 2, ito yung nadapuan na sila ng Banal na Espiritu. Remember that yung pangako ng Diyos sa kanila, it was a Pentecost day. And that day is a very important feast, fiesta sa mga Hudyo ng araw noon. So they were coming from all other nations. Puntahan silang lahat doon. No? Magpunta silang lahat doon, dito naganap yung pagbaba ng Banal na Espiritu. You know, remember, hindi lamang po 12 disciples ang nandito ha. They were about 120 disciples of Jesus Christ. Napakarami po. Nung magpuntahan sila roon, merong isang piyesta, may mga iba't ibang bayan, lugar, nasyon, nagpunta roon, mga Hudyo, para mag-celebrate sila ng piyesta ng Pentecost. And that day, naganap po yung Banal na Espiritu na bumaba sa mga disciples. Ano po nangyari doon? Di ba ang nangyari doon ay nagsalita sila sa iba-ibang lengguwahe. Now, I want you to listen to this. Sa panahon natin yan, dami gumagamit. Uy, nag-speaking tongues. Yung church, di ba, may speaking in tongues? Gospel ba kayo? Marami nagtatanong na ganyan sa church. Ano yung doctrine ninyo? No? Meron ba kayong speaking in tongues? Pag wala kayong speaking in tongues, hindi ayaw nila. No? May mga ganyan mga members. Pero tingnan natin ito na nakahulugan ng speaking of tongues. Speaking of tongues, nung panahon po nila, they were speaking to other language which they did not know himself. Parang ako si Pedro, nagsalita ako sa lengguwahe ng Bisaya, hindi naman ako taga-Bisaya. O isang disciple, nagsalita ng taga-Batangas, iba-ibang lugar yun. Now, yung mga tao na galing sa kanilang lugar, nagtaka sila ngayon. Bakit itong mga Galileans ito, nagsasalita ng lengguwahe natin? Paano nila nalaman? And that is the speaking of tongues, ini-interpret ko lang po. Mga tao na kanilang pumunta sa iba-ibang lugar, naintindihan nila yung sinasabi ng mga disciples, pero yung mga disciples, yung sinasabi nila, hindi po nila totally. The hearers, yung mga tao nakipiesta doon, naunawaan nila yung sinasabi. Ay, may mga ilan nagsabi, mga lasing itong mga ito. Sabi nila, mga lasing yan. You know, Peter stand for the first time, nagsabi talaga siya, ano ba naman kayo, alas 9 pa lang ng umaga, nakainom na kaming lahat. Do you think nakainom kami, lasing kami lahat? 9 a.m. That means, speaking in tongues, they were speaking to other nations' language. Not just for any other. Sabi kasi nila, pag nag-speaking tongues to, malakas yung prayer mo No? Hindi po yun ang totoong ibig sabihin ng speaking of tongues. They were talking with other language which they did not understand and know. But the hearers know what they are saying. Naintindihan nila kung ano yung sinasabi. Now, pag Acts chapter 1 yung kabuuan ng 1. Now, ito na ngayon nangyari. Sa Acts chapter 2, tumayo na si Pedro, the first ministry of Peter. Alam mo si Peter, di ba? Si Peter yung nagkanulo kay Panginoong Kristo na 3 times niyang dinenay si Jesus Christ. But then, in the book of Acts, nung dumating yung Banal na Espiritu, sabi nun, the power of the Holy Spirit which came to you, yun ang magbibigay sa inyo ng tapang, ng lakas ng loob, para ipahayag na si Kristo Jesus ay namatay, pero muling nabuhay after 3 days. Ito ngayon, tumayo siya. My brethren, sabi niya, my fellow Israelites, makinig kayo rito. Ang sabi ni Pedro, Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles. Katulad ng kinakanta natin, miracles, wonders, and signs. Si Kristo Jesus talaga ang tinalaga ng Diyos Ama para maging miracle worker. Lahat yan yung kinanta natin. Which God did among you through Him.
As you yourselves know. Parang sinasabi ni Pedro, it was confrontational ito doon sa mga tao nakikinig sa kanila. Yun yung, alam nyo naman to, nangyari kay Jesus Christ na taga Nazareth Yun ang sinasabi ni Peter sa karamihan ng mga tao nung panahon ng Pentecost Day. What else? Sa verse 23, ang sabi niya, itong tao na to, si Kristo Jesus, was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge. And you, yan na, confrontational, ibig sabihin, you, kayong lahat na nakikinig ngayon, you, with the help of wicked men, put him to death by nailing him to the cross. Parang sinasabi ni Jesus, kayo nga mga kasama, kayo nga ang nagluklok para ipako si Kristo Jesus, di ba? Sumama kayo dun sa mga wicked men na kung saan yung mga Pariseo, yung mga ibang Hudyo, kayo, isa kayo doon. Sinasabi ni Pedro, hinand over niyo sila dun sa mga wicked men. So, kung ikaw ay nakikinig, sinasabihan tayo ni Pedro ngayon, siyempre magugulat ka. Oo nga, parang totoo, kasama ako doon Kasama ako sa isa na sa nagpapako kay Kristo Jesus noong panahon nun. 24. Ito yung maganda. The good news is, but God raised Jesus or Him from the dead, freeing Him from the agony of death because it was impossible for death to keep its hold on Him. Kita niyo yung salita ni Peter, pinanghawakan niya kasi ang sabi ni Jesus Christ, even the Hades or the death will not hold of it. Mabubuhay talaga si Kristo Jesus after the death. Even ang kamatayan, hindi makakapigil para si Kristo Jesus ay mabuhay na muli. Kaya tayong lahat dito, praise God, ang sinasamba natin dito si Jesus. Jesus is the living God, Son of God. Buhay siya. Palakpakan nga natin si Jesus. Kasi alam niyo mga kapatid, kung patay si Jesus, na natiling patay, baliwala lahat ito. Ba't pa tayo magpipreach dito? Ba't pa tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Patay naman yung sinasamba. The good news is, Jesus raised Him from the dead by God the Father. Binuhay talaga siya. At yan yung pinipreach nila, Peter. Acts chapter 2:32, talon tayo. Ang sabi ni Pedro, God has raised this Jesus to life, and he was referring to the Hudyo ng panahon na yun. And we are all witnesses of it. Nasaksihan nating lahat ito. You know, not only the 12 disciples, the 120 men, meron pang mga 500 men na nakasaksi na si Kristo Jesus ay nabuhay. Can you imagine, itong sinasaysay ni Pedro sa mga Hudyo? Siguro, kung tayo yun, kung talagang hindi totoo, hindi totoo yung sinasabi ni Pedro, bakbatuhin na si Pedro dito ng bato. Sinungaling ka, hindi totoo yan. Ninakaw niyo yung bangkay ng guro ninyo Pero hindi Tahimik yung mga Hudyo ng panahon na yun kasi sinasaysay ni Pedro yung totoong nangyari. And because of the Holy Spirit na kay Peter, nasa mga disciples, meron siya ngayong tapang. He has the boldness to speak, to spread the good news that Jesus Christ was raised from the dead. The next verse, 36. Therefore, ang sabi ni Pedro, let all Israel be assured of this. Dapat lahat ng mga Israelita naman ay maging tiyak tayo. Ano sabi niya? God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Or the other word is Savior. Lord and Savior, dapat itong si Kristo Jesus. Na kayo mismo nagpapako sa Kanya. Pero siya ay naging Diyos at tagapagligtas. Just like us today. Si Kristo Jesus ay ating Panginoon at sariling tagapagligtas. 37. When the people heard this, yan sinasabi ko kanina, nung marinig nila ngayon yung mga pinipreach ni Peter, eto yung nila, they were cut to the heart. I don't know kung paano nangyari ito, parang ngayon sa English, they will prickle their hearts. Parang nasundot yung kanilang mga puso. But no one deny na totoo yung sinasabi ni Pedro. Ibig sabihin, walang nag-refuse. Walang nagsabi, sinungaling ka, Pedro. Walang ganon. They were cut to their heart and said to Peter and the other apostles. Tingnan niyo reaction ng mga nakikinig na tao. Sabi nila, brothers, what shall we do? Anong pwede naming gawin ngayon para kami maligtas sa sinasabi mo na si Kristo Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng mga Israelita? At parang tayo rin. Anong pwede kong gawin, kapatid? Just like Peter, nagkaroon siya ng tapang because of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit through him, within him, towards other Israelites ng panahon na yon.
Ano reply ni Peter? Kasi tinatanong siya eh. Pakibasa nga natin. 1, 2, 3. Joke ko lang syempre yan. Joke ko lang yan. Hindi yan ang reply ni Peter. No? Maraming sasabihin, umatin kayo ng church lagi, regularly. No? Umatin kayo ng Bible study. Maraming ganyan. Pero hindi yan po talaga ang reply ni Peter. Nilagay ko lang po. Ano yung reply ni Peter? Tingnan natin. This is what Peter replied. Napakaganda. Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized, every one of you. Lahat ng kausap niya. In the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. You know what happened? Even the apostles, the 11 apostles, that time, 11 lang sila, they received the Holy Spirit. Parang tayo rin, kapag tayo naniwala, nanampalataya kay Kristo Jesus bilang Panginoon na sariling tagapagligtas natin, bibigyan tayo ng banal na Espiritu. It is a gift coming from God. That's why nagkakaroon tayo ng tapang eh. Kaya nagkakaroon tayo ng encouragement na ipahayag natin ang kagandahang loob ng Panginoon. Ano ba yung kagandahang loob ng Diyos? Di ba ang kagandahang loob ng Diyos, kaya kanyang iligtas. In the sense na kahit sino ka, marumi ka, sino ka, tao, estado mo sa buhay, kayang-kaya ka iligtas ni Jesus. Because He died for your sins. Namatay si Kristo Jesus para sa ating mga kasalanan. Wala ka nang dapat gawin, kapatid. Ano pa bang hahanapin natin? Kundi manampalataya tayo. And we will receive the gift of the Holy Spirit. And the works of the Holy Spirit, yan ay nangyayari sa atin. We have the fruit of the Holy Spirit. Dati, hindi ka naman payapa eh. Noong araw, wala ka naman kagalakan eh. Masaya ka, yes, pero occasionally masaya ka. After ng okasyon, wala na yung kasayahan mo. But meron kang joyful heart. Iba po yun. Nakatanim dito yun. It was inward, going outside, may kagalakan ka. At syempre, nagiging mabait ka na, nagiging mapagmahal ka, nagiging mapagtanggap ka sa kapwa. Nagiging pasensyoso ka. Ang daming bagay na matatamasa ng isang nanampalataya kay Kristo Jesus, just like the apostles noong panahon nila. The next verse, ang sabi ni Peter, the promise is for you. Kausap niya mga Israelites, and your children, mga bata. Ano ibig sabihin ni Pedro? Hindi lang sa ating matatanda, for the next generation, at dinagdag niya rito, and for all who are far off, nadamay tayo ngayon. Bakit tayo nadamay dito? Nakita niyo yung sinabi ni Peter? Ang kausap nila, mga Israelita nung panahon nila, para sa inyo ito ito yung promise ng Lord you will receive the gift of the Holy Spirit when you declare Jesus is Lord and Savior. Not only for you, sabi ni Peter, kundi sa mga generation, mga kaapu-apuhan ninyo. And all who are far off, damay tayo. For all whom the Lord our God will call. Kaya nga tayong lahat, kailan ba tayo? Maraming beses tayong tinatawag ng Diyos. Ang daming pagkakataon na tinatawag tayo, pero many times sa buhay natin, iniisnab natin. No, binawalang bahala lang natin. To the point, doon ka nasadlak sa isang sitwasyon na wala ka nang kayang gawin, kundi hanapin ang Diyos, then tatanggapin ka pa rin ng Lord. No? Ang daming tao kung kailan mahinang-mahina na lagak na sa kasakitan, doon pa nila naalala si Jesus. But now, mapalad tayo. Ngayon na tayong lahat ay malalakas pa. Praise God! Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Palakpakan nga natin mga sarili natin. We are all called by God through Jesus Christ by our faith. Napakaganda. Verse 40. With many other words, sabi ni Peter, he warned them. Winarningan ni Pedro. And sabi niya, he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Remember, nung panahon nila, sinasay-say na ni Peter talaga. Yung henerasyon natin at yung mga darating na generation, corrupt na ito because of sin ng mundong ito. Dadanasin na ng mga generation from generation yung corruptible sins na meron sa mundo. Kaya winarningan ni Pedro. And then 41, those who accepted his message were baptized. Meaning, yung message na isinashare ni Pedro. Ang daming tumanggap. Remember, nung pagkakataon na ito po, 5,000 men, ang sabi ron, they were added. 5,000 men, maliban dito sa 3,000 men, ang dami. They were baptized and about 3,000 were added to their number that day. Particularly, that day lang po Can you imagine? 3,000 men? Lalaki lang po ang binibilang nung araw How about the women, mga children pa? Di more than 3,000 ito. Ang daming naniwala, nanampalataya kay Kristo Jesus.
Dahil lang po sa itinuturo ni Peter at ng ibang apostol. Just like us, maraming maniniwala rin sa atin kapag tayo ay sinaniban ng banal na Espiritu ng Diyos. So many people were baptized that day. 42. Ang sabi rito, they devoted themselves to the apostles' teaching. Ayan na, naniwala na sila doon sa mga katuruan ng mga apostol, and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. May tatlong bahagi rito makikita niyo mga kapatid. Yung mga first Christian ng araw, yung ecclesia na tinawag, o yung church, ito yung kanilang ginagawa, devoted themselves. Kumbaga sila ay committed talaga, no? Because of their faith in Christ Jesus. Tingnan natin, marami sa kanila, nakita natin, they were fellowshipping, they were breaking the bread, kumakain sila sa mga bahay-bahay, and they pray together. Tatlong bagay na dapat meron ng isang mananampalataya. May fellowship. Pwede ka naman sumamba sa bahay lang. Yes, wala namang problema. Kahit saan, pwede tayo mag-worship eh. Pero yung mag-isa ka lang, di ba? Para ka namang timang din naman mag-isa ka lang. Pero napakasarap yung may fellowship. May breaking the bread. May kainan, may salo-salo. Alam nyo, ang ministry ng Panginoon, may kainan din talaga eh. After the breaking the bread, doon sabi, they were praying together. Nagpapanalanginan po sila. That is the first Christian nung nag-preach si Peter. The first church na sinasabi. 43. Ang sabi rito, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Alam niyo po si Peter, the first miracle of Peter, yung namamalimos dun sa templo, yung sinabi niya, tumayo ka, bitbitin mo yung higaan mo. Tumayo, naglakad po yun ha. The first miracle ni Pedro. At hindi lamang po yun, si Peter po yung apostol na kada madaanan ng anino niya sa daanan, yung may mga sakit gumagaling po. Grabe yung kanilang ito yung wonders, signs, performed by the apostles. Tama yung sabi ng Panginoong Kristo. Alam niyo kayo, masihigitan niyo pa yung ginawa ko, sabi niya. You will do greater than me, sabi ni Jesus Christ. Totoo, nangyari sa Book of Acts. Kada madaanan po ng anino ni Pedro, gumagaling po anumang uri ng sakit. Si Pablo, yung panyo ni Pablo, sino man makahawak sa panyo ni Pablo, gumagaling po. That was the time of the apostles. Sila na po yung nagtatrabaho ng mga panahon na yun. But if you take a look, sabi nun, everyone was filled with awe. Namangha sila, natakot sila sa nakita nila sa ginawa ng mga apostol. And they were devoted to the teachings of the apostle. 44. Ang sabi rito, all the believers were together and had everything in common. Ano yung common denominator ng mga Christian ng araw? Para sa atin, tayong lahat may common denominator tayo. Although may kanya-kanya tayong enumerator, may iba-iba tayong buhay. Hindi tayo pare-pareho eh. Pero iisa dapat ang nasa ilalim natin. Iisa ang foundation natin. Jesus is the only foundation that can establish yung ating fellowship bilang magkakapatid. Sabi rito, had everything in common. Nagkaroon sila ng pare-pareho sa pananampalataya kay Kristo, that Jesus Christ is Lord and Savior. 45. Anong ginawa? Ng mga nakakilala kay Kristo Jesus, binenta po nila yung mga property nila and their possessions. For what? To give to anyone who had need. Nakita nyo? Pagbibigayan pa rin. Natuto silang magbigay. Ito naman, in-apply naman sa panahon natin yun. Binenta nila yung mga kayamanan nila, wala nang tira. Hindi po ganun ang literal na pagkakaunawa dito mga kapatid. They sold property for those, yung mga nagpunta roon sa Jerusalem, yung mga iba-ibang nasyon, wala silang baon na damit, wala silang pagkain, wala silang pang ilang araw, pang isang linggo nila doon sa Jerusalem para mag-celebrate. Nagbenta sila ng mga properties nila at ibinigay nila doon sa mga mananampalataya ayon sa kanilang mga pangangailangan. Kaya napakasarap magbigay eh. Yung magbibigay rin lang tayo doon sa tao na may pangangailangan. And the other thing, he deserved. Hindi ito yung literal na bigyan mo ng bigyan kung sino. Ayon sa kanilang pangangailangan so that they praise doon sa lugar ng Pentecost Day na yon. May context kasi. 46. Ano sabi rito? Every day, they continued to meet together in the temple courts. Siguro, small group sila. Pupunta sila ng templo, malaking templo eh. Together with the other apostles or disciples, pupunta sila doon. Nagmi-meet sila doon. Sabi rito, they broke bread in their homes and ate together with gladness, with joyful heart,
and sincere hearts. Nakita niyo, bakit maraming mga mananampalataya? Ano yun, pagka magsasama-sama, ang daming mga naririnig ka mang pintas ng pintas. Right? Nakita natin dito, they broke bread in their home, sa mga tahanan nila. Alam mo yung context ng sambahay po? Dito po natin makikita yung context ng sambahay. Why we bring sambahay? Samba sa bahay. Sa tahanan, pwede na tayong sumamba. Pwede na natin dalhin si Kristo. The word of Jesus. That is the context ng sambahay. They broke the bread in their homes. Ang sabi doon, and they ate together with glad and sincere hearts. Napakasarap. Nakita yung context ng mga first Christian. Wala silang mga kanya-kanya. They were together. Napakasarap po kasi pagka may fellowship. Sa panahon natin, ang dami mga negative talaga, no? Tingnan natin yung first Christian, they sold their properties. Yung mga ari-arian na binenta nila yung for what? Para sa mga kapatiran na may pangangailangan naman talaga. Hindi yung para kung saan kanino ibigay. Para sa may pangangailangan. At deserving naman talaga, bigyan. Kaya maraming mga mananampalataya, nagkukunya-kunyarian, walang-wala. No? Ba't kaya ganon? May mga mananampalataya, kunyari, walang-wala. Paawa effect para mabigyan. No? Hindi yun ang first Christian attitude. Nakita natin dito, they were together. Their possessions, they sold everything, but then they will give to the needy according to their needs. The next verse, 47, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Siguro kung ma-apply natin yung first Christian attitude, character nila, siguro araw-araw din maraming madadagdag na kaluluwa sa paanan ni Kristo Jesus. Kaya ba natin gawin yan? It is a challenge for us, mga kapatid, na tayo ay maging maka-Jesus. No? Yung approach natin sa tao, siguro pwede tayo dito pumasok sa verse 47. You know, they were praising God. Pag pinipraise natin ang Lord, matutuwa sa atin si Jesus. Right? Matutuwa ang Diyos sa atin. Pinupuri natin siya. And in only God, not only God, ang sabi dito, enjoying favor of all the people. Ikaw Kristiyano ka, tapos ang daming naiinis sa'yo, ang daming asar sa'yo. Nakikita ka pa lang yung anino mo, nakikita pa lang nayayamot na naiinis na ayaw kang makita. Meron bang ganon? Dito nakita natin, no? May favor from the people, for other person. May favor, not only from the favor of God. Kasi gustong-gusto sila yung marinig tungkol kay Kristo Jesus. Ang sabi rito, and the Lord added to their number daily. Araw-araw po. Pakitingnan nyo yung katabi nyo. Meron ka naman nadala sa paanan ng Panginoon? Tingnan nyo yung katabi nyo. May nadala ka na ba sa paanan ng Panginoon, Jesus? Mga kapatid, hindi tayo narito lang para maupo. Hindi tayo narito para maupo, makinig, tas uwi na tayo. Sa isang linggo uli, upo ako, makikinig ako ng mensahe. We have all the gift of the Holy Spirit. Just like the first Christian dito sa tinatalakay natin. You have the bold, you have the encourage. May tapang ka kapatid, huwag kang matakot. At kapag ka nag-umpisa ka naman magsalita, hayaan na ng banal na Espiritu ang siya magsasalita eh. Kaya nga sabi sa Ephesians, di ba, hindi tayo marunong manalangin. The Holy Spirit teach us, lead us how to pray. And that is the power of the Holy Spirit. And all of us here, we have the gift of the Holy Spirit. Nawa naman, wala akong marinig ito, Pastor, pakipray over mo ako kasi ang lakas mo kay Lord eh. Huwag pong ganon, hindi ganon. Ikaw hindi ka malakas kay Lord. Lahat po tayo, malakas tayo kay Lord kasi dikit tayo kay Lord eh. Sabi mo sa katabi mo, tropa ko si Jesus eh. Pag tropa mo si Jesus, dikit ka sa Kanya. Kaibigan ka niya, kaibigan mo siya. So ano man ang hilingin mo sa Panginoon, ipagkakaloob niya kapatid. Hindi mo na kailangan ipapaano pa sa kapatiran. No? Although maganda yung may pray over, may mga intercessory. Maganda rin yan. Pero di ba, tayo mismo may tama tayong relasyon, may personal relationship tayo kay Jesus Christ. We can direct through Jesus Christ. Ano man yung hilingin natin. Ang sabi niya, ano man ang hilingin niyo sa tatay ko, sa pangalan ko, ipagkakaloob ko sa inyo. Palakpakan natin si Jesus. So bilang conclusion ko sa inyo, basahin natin to. Church is a movement of called out people of God. Not just only literal building, no? Itong congregational building to, hindi po ito. The church is in our hearts. Dito, nakaluklok ang banal na espiritu sa puso po natin. That we are called by God
We are people of God. We are children of God. Movement, ibig sabihin, move. Hindi stagnant. Right? Alam ko, mag-a-agree kayo sa akin. Pag meron kayo isang kaluluwa na dala mo sa Panginoong Kristo, okay na yun. Huwag kang maingit sa ibang kapatiran. Ako, ang dami niya napakilala sa Panginoon. Hindi yun ang basehan ng Lord. Ikaw. The church, the next slide. So alam natin yan in church. Ang sabi dito, the church is unstoppable movement. Yung title ko kanina. Tayong lahat, we are unstoppable movement that Jesus launched based on the undeniable milestone of His resurrection to bring the unconditional message of God's love to all people. Yan po yung pinaka-inner message, yung undeniable. Walang sino man magsasabi, hindi totoo na buhay si Kristo Jesus. Lahat po may katotohanan na ang ating sinasamba si Jesus Christ ay isang buhay na Diyos. Undeniably, ang pinakamaganda sa lahat ng mensahe na si Panginoong Kristo po ay buhay. Not just only of His teachings, not just only He died on the cross for our sins, but because He was resurrected. Buhay yung ating Panginoong Kristo. Kasi doon napatunayan ng Diyos Ama yung kanyang unconditional love towards us sa isang makasalanan. Hindi for the self-righteous people. Ang unconditional love na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus for all of us who are sinners. Sa ating lahat na makasalanan. Walang direksyon ng buhay. Sa atin lahat po yan. So how do you join? How do you join this unstoppable movement called church? Naging member ka ba ng Day by Day San Pedro? Ligtas ka na. No? Hindi yun lang po ang basuhan. How do you join this unstoppable movement? Paano nga ba? Iiwan ko sa inyo to. Personal na question. Kung ikaw ang tatanungin ng Panginoong Kristo ngayon, what about you? Who do you say I am? Sino ako sa pagkakilala mo? Lahat tayo, tinatanong tayo ng Panginoong Kristo. Ano ba talaga yung pagkakilala mo personal kay Panginoong Kristo? Let us all bow our head and close our eyes. Minsan pa, O Diyos, maraming salamat po for a wonderful message, O God, that we can achieve, we can absorb. Salamat po sa pagpapaunawa, kilala, Panginoon, that sino ka sa buhay namin. Lord, bigyan niyo po kami ng tapang, just like the first Christian apostles, just like Peter, bigyan niyo po kami ng boldness to speak about you, your goodness, and your faithfulness. Yung inyong kaligtasan na pwedeng matamasa ng bawat tao. At nawa, Panginoon, dito sa congregation na to, sa church na ito, it will start from each and every one individually, Lord. Gamitin niyo kami, Panginoon, para sa ikalalago ng inyong kingdom, to spread the good news, the gospel about our living God, Jesus Christ. Ito po yung samod dalangin namin, punong-puno lagi ng pag-asa. In Jesus' mighty name we pray. Amen.